Ang topic natin sa umagang ito ay ang mga layunin ng communion. Ang mga layunin ng communion. Pakibasa po natin ulit yung unang Korinto kasi yun nakabuan po. Chapter 11, 23, verse 32. Yan po tayo sa unang Korinto, chapter 11, verse 23 to 32. Pakibasa. Bago po pakibasa. Okay lang. Medyo nakabukas naman sila. 11, verse 23 to 32. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ay bibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus nang gabi siya'y pinagkatulo ay lumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pagpapaalala sa akin. At gayon din naman, tinawagan ang salo pagkatapos na makahapon na sinabi, ang salo ito'y siyang bagong ipad na sa aking dugo, gawin ninyo ito tuwing kayo magsisinom sa pagpapaalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay na ito at iinumin ninyo ang salo, ay inahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa salo ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Tatapwat sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa salo. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito ay marami sa inyo ang mahihina at masasakitin at hindi kaunti ang natutulog. Tatapat kung ating kilalanin ang ating sarili, hindi tayo tulad. Tatapat kung tayo ay natulad ay marulusan tayo ng Panginoon upang huwag tayo matulad kasama na sa liputan. Maraming salamat dahil po. Ang mga layunin ng communion, ang communion po ay may layunin. Ang layunin ng communion ay para alalahanin muli, pero pinaalala muli sa atin ng Panginoon. Kaya, binabalik-balikan ito ng mga Kristiyano. Pinapaalala sa atin ng Panginoon, yung tinapay, ipapakilala ng katawan ni Jesus na binugbog at pinahirapan. Ayun na ba? Wala pa. Yung introduction pa rin mula. Yun. Kita niyo na, baka. Yun ang layunin ng communion. Alalahanin natin muli na yung tinapay, nagpapakilala ito ng katawan ni Jesus. Simbolo ito ng katawan ni Jesus, no? Na binugbog siya at pinahirapan. Yung sara naman, ay nagpapaalala sa atin ng dugo ni Jesus na dumanak doon sa krus ng Kalbaryo. Malimit itong binabalikan gawin ng mga Kristiyano. Malimit natin binabalikan ito, no? Yung iba, binabalikan nila ng linggo-linggo, iba quarterly. Pero tayo, mostly, miski yung mga church na napuntahan ko, at maging mga kasamahang pastor, malimit itong ginagawa. Basahin natin yung Gawa chapter 20, verse 7. Gawa 20, verse 7. Lagi pakibasa, basta sunod. At ng unang araw ng Sanlinggo, nang kami nangagkakapisan upang pagputulin ang tinapay, si Pablo ay nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. Maraming salamat, Dok. Unang araw ng Sanlinggo po. Unang araw ng Sanlinggo. Linggo, sa unang araw yan na isang linggo. Kaya, karamihan ng church, na born again church, first Sunday, ginagawa. Kaya sabi mo sa itong araw na tinanggap ko sa Panginoong Jesus. Ito si Pablo.
papaalam na siya sa iglesia ng Efeso. Tapos, ang nangyari sa kanya, nagko-communion na sila. Biglang may nahulog sa third floor, si Eutico. Ikatlong palapag sila sa third floor sila. Hindi nahulog. Hindi natigil yung communion. Di ba? Bumaba siya, kala ng iba, patay na. Pero sabi ni pagbaba niya, hindi siya si Eutico. Tapos, biglang nabuhay. Sabi niya, hindi siya kapatay, buhay yan. Ngayon, nung inakyat na nila si Eutico, buhay na. Pero patay yun, bumagsak. Kasi third floor Nagpatuloy sila na gawin yung communion na first Sunday. Binabalikan natin ito. Di ba? Lagi natin itong binabalikan tuwing first Sunday kasi may layunin ito na mahalaga sa ating buhay. Ang communion ay hindi nagliligtas, tanging ang pananampalataya lamang kay Jesus. Po, communion ay niligtas siya, tanging ang pananampalataya kay Jesus, pero maraming siyang layunin na nakabubuti sa mga Kristiyano. Kaya binabalikan lagi ito tuwing first Sunday. Ngayon, tanong, ano ngayon ang mga layunin ng communion? Ano ngayon ang mga layunin ng communion? Maraming layunin, no? Pero aralan lang natin tatlong layunin. Ito ay oras upang alalahanin natin ang pagdurusa at kamatayan ni Jesus. Pangalawa, ito ang oras para alalahanin natin magpasalamat sa pagtubos sa atin ni Jesus. Pangatlo, ito ang oras upang siyasatin natin ang ating sarili at ipahayag ang ating mga kasalanan sa Panginoon. Yung tatlong yun, ng tatlong layunin ng communion. Kaya ito ay laging binabalikan. Una, pag-aralan natin, ano ngayon ang layunin ng communion? Ito ay oras upang alalahan natin ang pagdurusa at kamatayan ni Jesus. Verse 24-25, ako na lang mabasa. Nagpasalamat at nagpapiraso ito at sinabi, itong aking katawan, inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gawin din naman, matapos ng hapon na hinawakan niya yung saro at sinabi, ang sarong ito ng bagong tipan na pinagtitibay na aking dugo. Tuwing iinom niyo ito, gawin niyo bilang pag-aalala sa akin. Ibig sabihin, yung saro at yung tinapay, yun ay simbolo ng pagdurusa. Simbolo ng yung tinapay, simbolo ng katawan ni Jesus. Yung saro, simbolo ng dugo ni Jesus na nagdumanas ng pagdurusa at kamatayan. Ginagawa niya natin ito bilang pag-alaala. Sabi ni Jesus, gawin ito bilang pag-alaala sa akin na tuwing communion, naaalala natin yung pagdurusa at kamatayan ni Jesus. Tinutukoy dito yung pareho sa tinapay at saro bilang simbolo ng katawan at dugo ni Jesus. Basahin natin yung, hindi ko nailagay ito, no? Basahin natin yung Marcos chapter 14, 22-24. Si Jesus ang nagsabi nito, mismo ang Panginoong Jesus ang nagsabi nito eh. Pakibasa yung makikita. Marcos 14:22-24. Sino makikita na? Tonton, pakibasa. Marcos chapter 14, verse 22-24 kasama. Ito mo sinasabi, habang kumakain sila, si Jesus ay dumangkot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, kanyang pinagkati-hati ang tinapay at iniabot sa mga alagad. Sabi niya, kunin niyo ito. Ito ang aking katawan. Dumangkot siya ng kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay inabot din niya iyon sa mga alagad. At uminom silang lahat. Sabi niya, ito ang aking dugo. Pinagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay maibubuhos para sa marami. Yun. Simbolo siya
simbolo yung sagisag. Na yung tinapay ay simbolo ng kanyang katawan at yung saro, no, ay simbolo ng kanyang dugo na mabubuhos sa marami, sa ating lahat. Kaya ang tanong ito, gawin natin ito bilang pag-alaala sa akin, sabi ni Jesus. Tuwing kakain kayo nito, tuwing hawak mo ito, aalalahanin mo itong ay simbolo ito na aking katawan na ipinako sa krus, binugbog, pinahirapan dahil sa iyo. At ito ay simbolo ng kanyang, yung saro ay simbolo ng kanyang dugo na dumanap sa krus para sa atin. Bakit napakahalaga na alalahanin ang pagdurusa ni Jesus? Bakit napakahalaga na alalahanin ang pagdurusa ni Jesus? Binabalik-balikan natin ito, inaalala. Number one. Ito ay nagpapaalala sa atin ng kabayaran ng kasalanan. Kaya binabalikan natin ito, mahalaga na alalahanin natin ang pagdurusa ni Jesus kasi ito ay nagpapaalala sa atin na ito ay kabayaran ng ating mga kasalanan. Ito ang pinambayad niya sa ating mga kasalanan. Sabi nga ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na wala hanggan kay Kristo Jesus. Basahin natin Isaiah 53 verse 4 to 8. Isaiah 53 verse 4 to 8. Pakibasa Isaiah. Sige, Bible. Yes, Bible. Isaiah 53. Isaiah 53, 4 to 8. Tunay na kanyang dinala ang ating karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Ngayon may ating pinalagay siya na inampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsasalangsan, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay sa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay at nagsisigaling tayo. Tayo lahat ay gaya ng mga tupa na naligaw. Tayo ay tungtungon bawat isa sa Kanyang sariling daan at ipinasal sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Siya'y napigati, gayon man, ay siya'y nagdalamhati, ay hindi nagbuka ang Kanyang bibig gaya ng kordero na dinala sa patayan. At gaya ng tupang nasalap ng mga mangbubukid sa Kanyang ay pipi, gayon man, hindi niya binuka ang Kanyang bibig. Sa pamamagitan ng kabigatihan at katulan ay dinala siya at tungkol sa Kanyang lahi. Sino sa kanila ang bubungita na siya'y naghiwalay sa pagpahig ng buhay? Dahil sa pagsalasal ng aking bayan, ay nasaktan siya. Yun, dahil sa ating kasalanan, sabi nga rito, sa unang balita, tingin mo, tiniis niya ang hirap na tayo dapat magbata. Ganun din ang kirot na tayo sa Kanya ang lumasak. Akala natin ang dinanas na iparusa sa Kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinanggap niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw na kanya-kanya tayong lakad. Ngunit iniibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan. Ngunit di tumutol kahit kamuntiman. Tulad ng korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, hindi umiimig, kahit kaputok man, nang siya'y hulihin at una dalhin sa dakong patayan. Wala nang mga sa ipagsanggalang, wala man lang dumamay, siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkapagtauhan. Tayo dapat ang tumanggap, tayo dapat ang magbata. Yun ang nagagawa ng Panginoong Jesus, di ba? Karanasan lang natin yan Nung hindi natin kilala ang Panginoong Jesus, no? Talagang hirap tayo sa mga bunga ng kasalanan natin Di ba? Hirap tayo sa bunga ng kasalanan ginagawa natin Wala tayong kapayapaan, di ba? Pero sabi niya, dahil sa kanyang hirap na tinaglay, na tayo dapat ang tumanggap, nagkaroon tayo ng kapayapaan. Diba? Nagkaroon tayo ng kapayapaan. Dahil, kaya mahalaga na alalahanin
alalahanin natin, bakit nagdusa ang Panginoong Hesus? Tingnan po, di ba? Napakabuti ng Panginoon sa buhay natin na tayo dapat ang dumanas na ganung hirap pero inako niya. Sabi sa 1 Peter 2:24, ang nababasa ko, unang Pedro 2:24. Ang sabi po rito ay ganito. Unang Pedro chapter 2 verse 24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating kasalanan upang tuluyan na natin iwan ang pagkakasala at mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Tingnan pa, no? Yung pagkamatay ni Jesus sa krus, dinala niya yung bigat ng ating mga kasalanan, di ba? Upang tuluyan natin iwan ang pagkakasala at mamuhay na tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, yung pagdurusa ni Jesus, ang kamatayan ni Jesus, ay naging daan para bayaran ang ating mga kasalanan. Kaya inaalala natin ang pagdurusa ng Panginoong Jesus. Pangalawa, ito ay nagpapaalala sa ating kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos. Roma chapter 5, verse 8 to 9. Ito ay nagpapaalala sa atin ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos. Roma chapter 5, 8 to 9. Ibasa. Sister Joanne. Roma 5, 8 to 9. Romans 5:8. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin. Noong tayo'y makasalanan pa. Chapter 9. At ngayon, napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Lalo na ang tiyak na maligtas tayo sa buwan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yun, maraming salamat. Hindi po, dahil sa pamamagitan ni Jesus, tayo maliligtas na sa kasalanan. Ibig sabihin, sabi dito, no? Christ showed His love for us while we were sinners. He died for us. Ibig sabihin, si Jesus, pinadama ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin. Nung tayo yung kasalanan pa, si Jesus ay namatay para sa atin. Hindi mo yung pagdurusa niya, nagdulot ito ng kagandahang loob sa atin at pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, nung mamatay si Jesus, nung tayo kasalanan pa, ipinadama niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Kung kaya nga, ito ang verse na to, nagre-rema sa akin to eh. Kasi, naisip ko rito, nung ako nga yung kasalanan pa, minahal na ako ng Diyos. Gaano pa kaya ngayon na ako'y anak na ng Diyos? Di ba, no? Nung makasalanan mo tayo, pinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal eh. Kaya siya nagdusa sa krus ng Kalbaryo upang ipadama niya sa atin ang kanyang pagmamahal. At yan ang pagdurusa ng Panginoon at kamatayan niya, nagpapadama ito na tayo ay mahal ng Diyos. Yun, yung pagdurusang yun, kamatayan ni Jesus sa krus, ay simbolo yun. Nagpapatunay yun na tayo ay mahal ng Diyos. Amen? Mahal po ba tayo ng Panginoon? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Pangalawa, sabi dito, ito ay papala sa atin na tayo ay pinatawad na ng Diyos. Isaiah 53 verse 10 to 12. Isaiah 53 verse 10 to 12. Ito ay nagpapaalala sa atin na tayo ay pinatawad na ng Diyos. Yung pagdurusa at kamatayan ni Jesus na ay dapat natin maalagan na dahil doon, pinatawad na tayo ng Diyos. Pakibasa, Isaiah 53 verse 10 to 12. Jasper, pakibasa. Isaiah 53 verse 10 to 12. Ito po ang nasabi. Sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko, ang kanyang kamatayan ay handog para sa pagkawalan ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, nakita ang dahil susunod sa kanya, at sa pamamagitan niya ay may isagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng mga pagpadurusa, muli siyang
lalasan ng ligaya, malalaman niya hindi naman ng paguluhan ng kanyang magbitiis. Ang tapat ng lingkod na lubos ko pinalugdan, ang natatanggap ng parusa ng marami, at alang-alang sa kanya, sila'y aking papatawarin. Dahil dito, sila'y aking pangangaralan, kasama ng takila at mga kunyariya, sapagkat pusang loob niyang ibinigay ang sarili, at nakibahagi ng parusa ng sasama. Inako niya ang mga kasamaan, at itinalangin sila'y patawarin. Yun, no? Tingnan po, inako. Kaya nangyari kay Jesus to, upang magkaroon tayo ng kapatawaran. Inihandog niya ang sarili niya, no? Para magkaroon tayo ng kapatawaran. Tapos sabi doon na, alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin. At hindi lang yun, inako niya ang ating kasalanan, hindi pinalangin pala niya, di ba? Sabi niya, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ibig sabihin, pagdurusa at kamatayan ni Jesus, nagpapaalala sa atin na pinatawad na tayo ng Diyos. Amen? Pag tinanggap natin si Jesus, pinatawad na tayo ng Diyos, na sa proseso nga lang tayo ng maturity. Kasi ang maturity, ang signs of maturity, progressive yan. Gradual. Gradual yan. Gradual. Hindi yan instant. Matured ka na. Hindi. May mga pagdadaanan kayo. Sabi nga ni Pastor Rodrigo, yung signs of maturity, one, attitude. Attitude is everything, sabi niya. Ang attitude ay nasa lahat ng bagay. Ang attitude, ang pag-uugali, ay nasa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto ng buhay. Spiritual, physical, family life, career life, vocational life, social life, financial life. Diba? Pag sinabing attitude, ugali, ibig sabihin niya, mental and emotional response to the circumstances of life. Kaisipan at damdamin kung paano ka tumutugon sa sitwasyon ng iyong buhay. Attitude, ugali. Yung everything, lahat ng bagay, yung lahat ng aspeto ng buhay. Sa lahat ng aspeto ng buhay, meron tayong ina-apply na pag-uugali. Kaisipan at damdamin na tumutugon sa sitwasyon ng buhay imong spiritual. Sabi nga ni Pastor, hindi ako, kahit sa inyo, bahala na kayo. Kung ikaw ba, hindi nagbabasa ng Biblia at hindi nanalangin at tamad sumibra ng simbahan sa spiritual life mo, ano, masasabi bang mature ka o immature? Kung ikaw ba ay nagpapabayaan ng pamilya mo, ikaw ba ay mature o immature? Kung pinababayaan mo ang pag-aaral mo, ikaw ba ay mature o immature? Kung pinababayaan mo ang trabaho mo, ikaw ba ay mature o immature? Kung pinababayaan mo ba ang pakikipag-socialize mo sa ibang tao, ikaw ba ay mature o immature? Kung ikaw ba hindi marunong mag-ipon, hindi masipag para sa pera mo, hindi ka marunong mag-budget, ikaw ba mature o immature? Di ba? Sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya, ang pinatawad tayo ng Panginoon pag nagkakamali tayo. Di ba? Pinatawad tayo ng Panginoon. Kaya, ang sino mo nakipag-isa na kay Jesus, wala na sa paghaton. Ibig sabihin, kung magkamali man tayo, hindi na tayo pinahatulan ng Diyos, binibigyan tayo ng chance ng Diyos. Maraming, God give many chances. Di ba? Ang mahirap kasi sa tao, pinatawad siya ng Diyos, pero hindi niya kayang patawarin ang sarili niya. Kung ang sarili mo hindi mo kayang patawarin, sigurado ibang tao hindi mo kayang patawarin. Sarili mo nga, hindi mo kayang patawarin eh. Kung ang sarili mo hindi mo kayang mahalin, mahirapan kong mahalin ng Diyos at ang ibang tao. Di ba ang sarili mo? Ilang beses mo patatawarin ng kapwa mo, sabi 70 times 7. Ibig sabihin doon, pag ikaw nagkamali 70 times 7 sa isang araw, dapat kaya mong patawarin ang sarili mo. Kasi ikaw, pinatatawad ng Diyos kahit magkamali ka. Hindi tayo hinahatulan at wala tayong karapatang hindi humatol. Di ba? Kasi isa lang ang tagahatol. Walang iba kundi ang Diyos. Ang mahalaga, do not judge yourself, but forgive yourself. Pag ginawa natin ito, makikita mo na kaya nagdusa ang Panginoong Isus at namatay siya.
dahil mahal na tayo. Iyon ang katunayan ng pagmamahal niyo sa akin. Diba ba yung kamatayan dahil mahal tayo ng Diyos? Kaya sabi nga ng Panginoon, lahat na malapit sa akin, magtatabo. Kahit marumi ka pa, ang basahan ng pag-aral. Diba? Pangalawang punto. Ano ang layunin ng komunyon? Ito ay oras upang alalahanan natin magpasalamat sa kanyang pagtubos sa atin. Diba? Sabi ni Jesus, nagpasalamat siya. Diba? Bago siya kumain ng bago nagpiraperson yung tinapay, nagpasalamat siya. At sinabi niya, alalahanin niyo, ito ang aking katawan na yan para sa inyo. Itong dugo ng saro ng bahal ng tipan. Ibig sabihin, ang oras, ito ay, ang layunin ng komunyon, ito ay oras ng pasasalamat sa Diyos. Na tinubos niya tayo. Yung simbolo ng tinapay, hindi lang talaga katawan simbolo para maalala natin katawan na Jesus. Dapat yun, paghawak mo yan, kakainang papasalamat ka, Panginoon. Ito simbolo ng katawan, kung paano kami tinubos sa aming kasalanan. At dapat kami mahirapan. Dapat pag nagkasakit kami, iniinda na namin, maigi. Pero dahil sa iyong mga latay, mas matinding hirap mo, kaya namin tiisin anumang may karamdaman kami. At sa iyong mga latay, sa iyong likuran, 39 yung 39 na yun, lahat ng uri ng sakit. Ibig sabihin, lahat ng sakit na mangyayari sa mundo, magiging karamdaman ng tao sa mundo, iniligay niya sa kanyang likuran. Para pag sumampalataya, ito ay gagaling. Kaya ang simbolo nito ng kamatayan ni Jesus ay nagsasabi ng kwento ng katubusan. Basahin po natin Efeso chapter 1, verse 7. Efeso chapter 1, verse 7 to 8a. To 8a lang po. Dito po pagkakasabi, ano po babasa? Tingnan nyo lang po ang Bible. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. At sa gayon, pinatawad ng ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinagdaman niya sa atin. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinagdaman niya sa atin. Yung kamatayan ni Jesus ay simbolo yun ng pagtubos niya sa atin. Pag sinabing pagtubos, ang pagtubos ay bilhin muli ang mga bagay o mga tao. Ibig sabihin na dapat yung ipinagbili-ibili muli o yung naisanla dahil sa kasalanan ng tao, siya naisanla kay Satanas. So, di ba no? Napabilang tayo sa kampo ng kaaway. Naging anak tayo ng Diablo. Pero, tinubos tayo ng Panginoong Jesus. Binili niya tayo ng kanyang dugo. Ano po? Ang pinabili niya, dugo niya. Mahalagang bagay ang pinabili niya. Para tayo makabalik muli sa kanya. Tingnan po, di ba yung mga sasanlaan, di ba? Na isanla, di ba? Kayo meron tumutubos. Hindi may tubos may-ari. Di ba? Dahil ngayon, papatubos na sa iba para magpadagdag siya. Kasi yung sanlaan, hanggang doon lang yung limit na maisasanla yung ano niya, yung items na isinanla niya. Pero may tutubos doon, at pag naitubos doon, nagpapadagdag siya. Eh, mahalaga yun. Payag naman yung tumubos. Diba? Ganun nangyari sa buhay natin. Tayo ay dating alipin ng kasalanan. Tayo ay naipagbili doon sa pamilya ng alipin ng kasalanan. Nakabilanggo tayo. Ito ay nangyari doon sa Eden. At nangyari ito sa ating buhay nung tayo ay magkasala. Naging alipin tayo ng kasalanan. Diba ba? No? Mahirap maging alipin ng kasalanan. Diba ba? Naranasan niya ni Pablo. Sabi niya, bakit yung gusto kong gawin, hindi ko magawa? Pero ayaw kong gawin, yun ang ginagawa ko. Kahabag-habag ang kalagayan ko. Alipin ako ng kasalanan. Ngunit salamat sa Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus,
Di ba? Na pinalaya niya tayo sa kasalanan dahil binili tayo niya sa pagkakaalipin ng kasalanan. Ganun doon nangyari yan sa parting London, Africa, nagkakaroon ng trade slave, di ba? Malimit mga roots, yung mga negro, nakakaranis nun. Di ba? Binibili yung tao tapos nagiging alipin. Ganun na nangyari sa atin. Bunga ng kasalanan. Bakit nila naranasan yun? Bunga ng kamangmangan. Di ba? Ako nga, sabi nga sa inyo, no, dahil hindi ako nagabayan ng mga magulang ko ng tama. Walang taong gabay sa akin. Hindi panganay ako. Wala akong kuya. Wala akong kuya na tuturo sa akin. Wala. Kasi panganay ako eh. Ang mga magulang ko, walang karanasan. Paano gumabay? Diba? Ibig sabihin, matututo ka na lang sa kanya. Sa eskwelahan, kung ano-ano matutuwa mo. Ibig sabihin, kung ano lang mapulot mo, yun lang papasok sa utak mo. Ibig sabihin, wala kang tamang karunungan na itinatransfer sa isipan mo. Diba? Kaya, naranasan ko yun, tawagin ako, mangmang yan eh. Naranasan ko yun. Naranasan ko yun. Kasi bunga ng walang tamang gabay. Kaya, pag mangmang ka, madali kang maging alipin ng kasalanan. Di ba? Mauto ka lang yan. Kaya ka sa inuman. Di ba? Alipin ng kasalanan ka eh. Kaya, madali kang mayakad sa katuwaan. Kasi alipin ka ng kasalanan. Ngayon, dahil kay Jesus, sinubos niya tayo doon, nakalaya tayo sa pagkakaalipin ng kasalanan. Doon, napakadali natin gumawa ng kasalanan eh. Kahit tayo magawa ng kasalanan, hindi natin alam kung paano tayo makakalaya. Nakabilang po tayo. Di ba? Alipin ka. Kaya sabi nga ni Jesus, if you know the truth will set you free. Kung paglalaman mo katotohanan, ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Kaya kung nakilala ko ang Panginoong Jesus, marami akong napakinggan na sinabi niya na nagpalaya sa akin. Kasi yung salita ni Jesus, katotohanan. I am the way, the truth, sabi niya, and the life. Kaya, yun ang halaga na ng pagdurusa at kamatayan ni Jesus, tayo ay matututo, dahil tinubos na tayo ay matututo ngayong magpasalamat. Si Jesus ay namatay para bilhin tayo muli, para ayusin ang ating paglaya, para tubusin tayo. Kaya si Jesus namatay para tayo mabili niya muli, para ayusin ang ating paglaya, para tubusin tayo. Galatia chapter 3, verse 13 to 14. Galatia chapter 3, verse 13 to 14. Ito po sa Galatia, sabi, ako na lang po ulit nung magbabasa. Verse 13 to 14, ito po pagkakasabi. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nung siya'y magdusa na parang isang sinumpa. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibiniti sa punong kahoy. Tinubos niya tayo upang ang pagkapalang ipinako ng Diyos kay Abraham, ikamtan mga hintil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng pangalan sa Kanya, ay sumasa atin ang Espiritong ipinako ng Diyos. Tinubos tayo ni Jesus para yung susumpa ng kautusan. Kasi hindi tayo makasunod sa kautusan eh. Di ba? Mahirap sundin ang kautusan. Kasi wala tayong lakas para sundin ito. Kaya sabi niya, everyone who hang on the tree will put to cars. Yung lahat ng sumpa na dapat tayo dumanas, dinila ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Tinubos niya ang lahat ng sumpa. Ano yung mga sumpa niya? Sumpa ng kahirapan, sumpa ng kamangmangan, sumpa ng kung ano-ano na hindi maganda na pwedeng dumating sa buhay natin. Lahat yun ay tinubos na Jesus.
dinila ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Yung sumpa na yun. Tapos ngayon, hindi lang yun, ibinilang na tayo yung dugo ng tipan, yung bagong tipan, yung pangako kay Abraham, ibinigay niya sa atin, ipinagpatuloy sa atin. Kung paano pinagpala niya sa Abraham, yung pagkapako ni Jesus sa krus, ang kamatay ni Jesus, ay nagsilbing pagpapala sa atin. Nagpatuloy ang pangako ng Diyos kay Abraham sa buhay natin dahil tinubos tayo ng Panginoong Hesukristo. Kailangan natin alaga na kanya ibinayad sa atin. No? Binayaran niya ang ating kasalanan. At ang pinabayad niya walang iba kundi ang kanyang dugo. Doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya salamat sa Diyos, sinubos tayo upang bigyan tayo niya ng tagumpay. 1 Corinthians 15, verse 57, magpasalamat kayo sa Panginoon na siyang nagbibigay ng tagumpay sa atin kay Kristo Jesus. Thanks be to God who gave us the victory in Christ Jesus. Hindi po tayo ay bigyan ng Diyos ng tagumpay dahil tinubos niya tayo, pag-aari niya na tayo, atin na siya. We are God's property and we are belong to Jesus. Pag-aari na tayo ni Jesus, tayo ngayon ay isinasama niya sa parada ng tagumpay. Kaya salamat sa Panginoong Jesus na isinasama niya tayo araw-araw sa parada ng tagumpay. Kaya sa araw-araw, lagi ko sinasabi, this is the day that the Lord has made and I will rejoice and be glad in it. Ito ay araw na ginawa ng Diyos na kayo magagala sa araw na ito. And thanks be to God, salamat sa araw na ito na ang Panginoong Jesus ay magbibigay sa akin ng tagumpay. Bakit? Dahil tinubos niya tayo, pag-aari na tayo muli ng Diyos. Amen. Pag-aari pa tayo ng Diyos. Kaya dahil pag-aari ka ng Diyos, hindi lang pag-aari, anak ka pa ng Diyos, wala kang dapat alalahanin. Kasi bakit? Siya ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Amen? At simplahan niya lang, manampalataya lang tayo sa Kanya. Panghuli, ito kasi mahalaga sa communion. Ito ay oras, anong layunin ng communion? Ito ay oras para siya sa atin ating sarili at ipahayag ang ating mga kasalanan. Ibig sabihin, kaya dapat natin siya sa atin ng tao ang kanyang sarili. Kinakailangan ito bago mag-communion. Siya sa atin ating sarili. Doon sa liwanag ng krus, di ba? Sa liwanag ng krus, namatay siya dahil sa atin. Doon sa liwanag ng kanyang muling pagbabalik, na si Jesus ay muling babalik. At ang mga naghihintay sa muling pagbabalik ni Jesus, siya ay naglilinis ng kanyang pagkatao. Yung kaya siya nagsisiyasat niya ang kanyang sarili. At pag may nakita siya na hindi maganda, inihingi niya ito ang tawad sa Panginoon. Kasi bakit? Alam niya darating ang Panginoon. Gusto niya sa pagdating ng Panginoon, siya ay datna ng Diyos na malinis ang kanyang puso at kaisipan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Tayo ay nilinis. Ang ating budi, ang ating kaisipan ay nilinis ng dugo ni Jesus. Hebreo chapter 9 verse 14. Babasahin ko po sa inyo, no? Hebreo chapter 9 verse 14. Ito ang pagkakasabi. Verse 14. Ngunit higit na dihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu ay inaalay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso at isip upang talikdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglikuran ng Diyos ng buhay. Para matalikdan natin at mapagtagumpayan natin ang anong ating kahinaan. Ang anong hindi magandang makikita natin sa ating sarili. Walang pwedeng maglinis sa templong ito, kundi ang dugo ni Jesus. Pag binasa mo Ezekiel, pag nililinis ang templo,
ang panlinis nila dugo. Sa pagmarumi ang pinto, pagmarumi yung mga bagay-bagay na ginagamit sa templo, ang pinanlilinis nila dugo. Templo yon na pisikal. Pero ito, tayo na ang templo ngayon. Walang ibang panlinis sa templo natin ito, kundi ang dugo ni Jesus. Sa ating konsensya, sa ating budi, sa ating isip. Ang bigat ng labanan sa isip, malimit yan, dumudumi. At walang makakapaghugas dyan, at walang maipapanlinis dyan, kundi ang dugo lamang ng Panginoong Jesus. Kaya kailangan ang pagsisiyasat sa ating sarili upang alam natin kung ano ang makita natin na ipalilinis natin sa dugo ni Jesus. Amen? Naunawaan po natin. Kasi kailangan ito sa communion. Itong layunin ng communion. Ang pagsisiyasat. Kasi ito ay mapanganib. Kapag wala sa ating loob ang ating ginawa tungkol sa communion, ang ilan niya po ang nakaramdaman, ang ilan namatay dahil dito. Kailangan natin pag-iingat. Diba? Kasi, imbis na makabuti, baka makasama pa dahil hindi natin iniisip ang ating ginagawa. Wala sa loob natin ang ating ginagawa. Kala natin ito ay basta-basta lang. Ito ay may malaking pagpapala pag ito ay isinagawa mo na alam mo ang iyong ginagawa. Pero pag hindi mo yan gagawa, nakikihalubilo ka, nakikisabay ka lang sa agos. Hindi maganda ibubunga, di ba? Sabi, di ba? Sabi, ang ilan, ang pagsisiyasa sa sarili at pagpapahayag ng kasalanan ay pumipigil sa kaparusahan. Pag pinahayag natin ang kasalanan natin, kasi yung kasalanan, lagi may kabayaran yan eh. Mahirap mag-ingat ng kasalanan. Mahirap sa isip, di ba? Ang bigat ng pakiramdam mo. Hindi ka komportable. Di ba? Pero pag siniyasat mo ito, at humingi ka ng tawad sa Diyos, sabi ano, pumipigil ito para yung bunga huwag mong maranasan. Di ba? Kasi may ibubunga eh. Basta may ginawa tayong kasalanan, kahit ano pa yan, kahit maliit pa yan, o malaki yan, na alam natin isa, may bunga yan. Pero pag hiningi natin ng tawad sa Diyos yan, yung kaparusahan, yung ibubunga nito, napipigilan. Na huwag natin maranasan. Amen? Amen? Naunawag na natin? Amen? Tapos sabi ito, ang paghatol sa sarili ay pinipigil sa paghatol ng Diyos. Hindi ka nahatulan ng Diyos. Kasi bakit? Mismo sinatulan mo sa sarili mo, mali ang ginagawa ko. Panginoon, inaamin ko mali ang ginawa ko. Patawarin mo. Panginoon, inaamin ko mali ang iisip ko. Kanina nga di bago gising ako, nag-pray naman ako. Yung dapat sarili ko, sabi ko pati pamilya na. Di, tumatakbo kami dyan. May bisikleta na biglang kumarang gano'n. Ang bagal-bagal niya. Tapos biglang pag-ikot to, yung pala didiretso siya. Sabi ko, may nasabi ako eh. May nasabi ako na hindi maganda. Sabi ko agad, Panginoon, sorry Lord, patawarin niyo ako Panginoon. Bakit nasabi niyo? Na kahit mali yung tao, dapat hindi mo kung maiiwasan mo sabihin, iwasan mo eh. Hindi inawain mo nila eh. Diba, medyo maitad na eh. Sabi ko, Panginoon, patawarin niyo ako. Sa isa na po kayo. Hindi sagad tayo. Pero ang kaigihan sa atin, pag nagkamali tayo, mabilis tayo humingi ng tawad sa Diyos. Hindi ka tulad nun eh, nakakatwira ka pa. Diba? Diba? Doon na nakakatwira pa tayo eh. Diba? Pero ngayon, mabilis tayo humingi ng tawad sa Diyos. Hindi tayo nakakatwiran pa. Bakit natin? Ang pagpapahayag ng kasalanan ay dahilan na tayo pinatawad ng Diyos. Sabi ng 1 John chapter 8, verse 10. Eksakto po tayo. Tayo ko lang. Tapos ating pastor na pagkakas na naman. Sabi doon, huwag mo sabihin hindi ka nagkakasal. Diba? Kung ipapahayag mo ng kasalanan, siya ay tapat at banal, nalilinisin ka sa iyong karamihan, at
tutuwid niya ang iyong kalikuan. Kung ipapayag mo. Huwag sabihin sa verse 10, huwag sabihin ng tao na hindi siya nagkakasala. Sinungaling ka pag sinabi mo hindi ka nagkakasala. Sino dito hindi na nagkakasala? O, di ba? Kaya, ibig sabihin, hindi tayo sinungaling. Di ba? Pero tayo, pag nagkasala tayo, madalis tayong humingi ng tawad sa Diyos. Kaya nga yung lapis, may pambure. Diba? Kasi bakit? Alam niya ang taong magkakamali. Buburin yung pagkakamali niya. Ganun din, alam natin magkakamali tayo. Mabilis kailangan tayo humingi ng tawad sa Diyos. Sa umagang ito, siyasatin natin. Ito ang tamang paghahanda para sa komunyon. Ito ang tamang paghahanda. Sabi ni Plato, ang examined life is not worth living. Ang kawalan ng pagsisiyasat sa buhay ay kawalan ng pagpapahalaga sa buhay. Ibig sabihin, pag hindi mo sinisiyasat ang sarili mo at hindi mo hinihingi ng tawad, ang nakita mo pagkakamali sa sarili mo, ibig sabihin, hindi mahalaga ang buhay mo. Hindi mo pinapahalaga ng buhay mo. Hindi mo mahal ang pagkatao mo, ang sarili mo. Pero kung sinisiyasat mo ang sarili mo at inihingi mo agad ng tawad sa Diyos, ibig sabihin, mahal mo ang buhay mo. Ayaw mo siyang manatili na nag-iisip ng masama. Ayaw mo siyang manatili na may bigat sa kalooban. Kasi mahal mo ang sarili mo. Amen? Amen. Conclusion na po ako. Matapos na ako. Ano ngayon? Ngayon po, pinagsasabi natin, Pastor. Sa umagang ito, bago kumuha ka ng tinapay at katas ng ubas, alalahanin mo ang pagdurusa at kamatayan ni Jesus. Yan ang katibayan ng mahal tayo ng Diyos. Pangalawa, magpasalamat ka sa Diyos sa pagkawak mong tinapay at saro at katas ng ubas dahil ang simbolo na pinagtubo sa iyo ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Pangatlo, siyasatin natin ating sarili, ang ating buong pagkatao at ipahayag natin at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Siyasatin natin. Huwag natin siyasatin yung ibang tao, lalo tayo magkakasala. Diba? Huwag natin siyasatin yung ibang tao, lalo kang mababaon sa kasalanan. Kundi, ang tignan mo yung sarili at hingin mo ng tawad sa Diyos. Para tayo, yan ang paghahanda sa ating komunyon sa umaga. Handa na po ba tayo para mag-komunyon? Masarap pong mag-komunyon, maging tapat lang tayo sa ating sarili.